Guys, welcome back to our channel, and today's vlog is magluluto po tayo guys ng radish. A huge radish or daikon ang tawag dito. Then mackerel in can. So paano nga ba ito lutuin? Napakasarap po ito guys. At samahan po natin siya ng long onion or tinatawag nila dito na naganegi. Nagay, ibig sabihin long. Negi, onion. Pag bilog, tama. Negi. So, atin siyang babalatan. Or first, atin siyang hiwain ang ating sibuyas. Sibuyas or long onion guys is a very healthy food. Ito po ay perfect sa mga mataas ang blood sugar, mga high blood. Ito po antioxidants or anti-cancer. So, kung may pagkakataon kung kumain ito, kumain ka. This is not only a spice, ito po ay atin siyang kakainin kasabay ang ating mga lulutuin. So, yun. Huwag nating itapon yung dahon dahil ang dahon ay nakakain din. So, yun. So, yun guys, keep watching sa ating vlog kung paano nga ba lutuin ang napaka-simpleng ingredients. Only 3 ingredients guys. Main dito is yung radish. Yun ang ating pinaka-main. So, ating babalatan yung ating radish. Actually, pwede mo na nga siyang hindi balatan kasi malambot naman yung kanyang balat. Pero, for formality, tanggalin natin yung balat niya. Manipis lang kasi sayang. Ganitong season guys, ang pinakamasarap na season ng radish. Kasi nga, malamig na. So, pumapait ang radish kapag sila ay naiinitan or mainit na weather. So, pag ganitong weather or ganitong season, masarap ang radish. Pwede mong kainin na hilaw yan diretso. So, kasi ano siya, hindi siya, mayroon siyang pagka mapait, but not totally. So, yun guys, ipapatuloy ko lang to. Keep watching. So, ayan, nabalatan na po natin ang ating radish. So, napakasimple lang po ng pagkahiwa niya guys. Pag ganito lang, malalaki. Para mas ma-enjoy natin yung lasa ng radish. Atin lang siyang hiwain ng ganitong bilog. Skimuno. Skimuno ito. Or parang ano lang siya, parang nilaga ang style. Pero iba yung kanyang pamamaraan. Lambutin lang natin siya kasama ang iba pang ingredients. A very healthy vegetable. Pwede siyang side dish or main dish kasi mayroon siyang isda. So, ayan, maglagay tayo ng fry pan or magpainit tayo ng fry pan na mayroong olive oil or cooking oil. Atin siyang i-prito para magkaroon siya ng sunog na tawag doon, part. Yun kasi nagbibigay din yun ng aroma at lasa kapag mayroon siyang konting grilled. So yun. Lahat yan ilagay natin para sabay-sabay na siyang masunog. Sabay-sabay na masunog. Yan. Basta yun na yan. Tapos takpan natin siya hanggat sa magkaroon siya ng brown na kulay. Both side. Then, saka natin ilagay yung ating sardines. So, yun. So, ayan. Habang ating niluluto ang ating radish, ating i-separate ang soap ng ating sardines. Ito ay, ano siya, parang boiled lang siya. So, meron siyang sabaw. Yan yung ating gagamitin sa pangpapalasa ng ating radish. Ang bango. Masarap ang saan na to, mackerel. So, ayan siya. Parang boiled lang siya. Wala siyang extra na mga seasoning. So, apat na can ang aking ginamit dahil maraming ating radish. Wow. Matigas siya, te. Yan.
Guys, so ito na po yung ating radish, guys. Nagkaroon na po siya ng grilled. So, on this part, ilagay na po natin yung soup ng sardines. So, yan po yung magpapalambot sa ating radish. Ilagay na po natin yung dahon para magiging mabango yung ating luto. Dahon lang muna. Kasi yung white part is masarap yan kapag ano siya, half cook. Ang dahon kasi medyo matigas siya. Actually, hindi talaga sinasamang dahon Pero kung hindi ko tinatapon kasi spice din yan. At pag lumambot yan, pwede din niyang kainin. Yan. Yan, palalambutin natin siya. At yung pinakapanglasa niya, guys, only soy sauce. Wala nang iba. Kasi masarap na yung ating lasang isda. Tapos yung radish natin, kapag na-over din yan sa lasa or ma-over siya sa medyo salty, magiging mapait siya lalo. So, only soy sauce. Yun lang yung ating panglasa sa kanya. No other than soy sauce. No? Palalambutin natin. Pag lumambot yan, saka natin i-follow yung ating sardines. Yung sardines natin, hindi natanggalan yan ng tinik. So, okay na yan na ganyan lang. Kasi malambot na yung tinik niya. Palalambutin lang natin siya. Then, keep watching, guys. So, ito na po siya, guys. Malambot na po siya. Tender na po ang ating radish. Let's follow the sardines. 2 can lang siya. 2 cans lang siya. Pero grabe ang daming laman. Panalo. So, yun. Pwede na siyang magiging main dish. Kung hindi ka matakaw sa ulam. Para sa akin ay main dish na to. Or side dish. Kasi ang main dito is radish Not sardines. But the radish. Of course, sardines is pangpalasa siya. Dahil yung kanyang sabaw ay perfect siya sa radish. Then, i-follow natin yung ating sibuyas. Isa din ito sa masarap. Kasi, matamis siya. Sweet ang sweet ang sibuyas na ito. So, perfect siya sa radish. Kasi ang radish medyo may pagka pait. Pait nga ba? Ganun. Tapos yung the other half or other 2 cans is wala na siyang sabaw. Gagamitin ko yan siya sa lumpia. Lulutuin ko yan lumpia. Kasi sobrang dami ng isda Ayoko ng sobrang dami ng isda. Gusto ko radish lang. Kasi yung anak ko radish lang din kakainin nun. Hindi kakain ng isda yun. Kaya hindi magandang maraming isda. So ayan guys. Dito ko na lang i-end ang ating simple na vlog na ito. Kasi ito kapag lumambot na yung ating sibuyas or half cook siya, pwede na siyang i-serve. So ready to serve na siya. Mas maganda nga siya na nakasalang habang kumakain ka para talagang ramdam mo yung sarap. Kasi nga malamig na. Kaya dapat pagkain mo is laging hot-pot. So yun. Until here guys, thanks for watching. Hope you enjoy my simple radish recipe. Sardines, radish in one. Yun. Ayaw ko kung anong pangalan sa recipe na ito. Basta, ano lang siya, my own version. Kasi mahilig ako sa radish. So, in this way, may enjoy ko yung radish. Kasi nga, nanunuot sa kanyang sa radish yung taste ng sardines. So, until here guys, thanks for watching. And I hope you enjoy our vlog. Bye-bye. And please do like, subscribe, and share. Ang bango po ng sardinas plus sibuyas. Ay, napaka-perfect. So, pwede mo nang isabaw sa kanin yung sabaw. Kasi nga, lasang isda na yan. At the same time, kakain nga ng radish. So, no need ulam. This one is, perfect for ulam na. So, until here guys, thanks for watching. Ayan po ang ating product. Bye-bye!